Shabbat Shalom, mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ang seventh day natin ayon sa Yahuwah's calendar. But ayon sa Gregorian, araw po ng Sabado ngayon, uh, 4/26/2025 at ang oras po ngayon ay 4:30 sa hapon mga kapatid. Tuwing tayo ay may araw ng pamamahinga, meron tayong Torah reading, mga kapatid. At nasa series tayo. We're done with chapter 17 sa nakaraan sa libro or sa sulat ni Yashayahu, mga kapatid. So ngayon, nasa chapter 18 na tayo, mga kapatid. And this is very short. Pitong mga talata lang po, mga kapatid. So ito'y bago basahin ito ni Sister Bakar sa iyo, kunting background lang po. Oracle ito mga kapatid, against Cus, C-U-S-H, no? Cus. Itong Cus, kung tingnan natin yung kanyang other information, also known as Nubia. Nubia. Okay, hindi familiar sa atin itong Nubia, but Cus is also referring to Ethiopia. Okay, Mm. so when we say Ethiopia, may idea na tayo, di ba? It's somewhere saan? Sa Africa, tama po ba? So, it's really somewhere in Africa, mga kapatid. But kung tingnan natin itong Kus, meron siyang river na kumbaga sa kanyang geographical location merong river, mga kapatid. Anong river yan? Yan ang Nile River. Okay? At yung Nile River na yan, connected din po yan doon sa Matsariam o Egypt. So, may mga naniniwala na ang Kus is indeed Northeast Africa, mga kapatid. Northeast Africa ang Kus, which is also known sa iba, alam ng iba na ang Kus can also refer to the southern Egypt o the southern Matsariam, mga kapatid. And then reaches to northern Sudan. Okay? So talagang napakalawak po ang possible na ugnayan, kumbaga, or connectivity dito sa nation ng Kus, mga kapatid. Okay? So yan po. But we are certain na it's somewhere sa Africa, mga kapatid. At in modern na map ngayon ay Ethiopia, mga kapatid. Itong Kus. So bakit ba mahalaga itong Kus? Bakit merong oracle against sa kanila, mga kapatid? So, bago basahin natin yan, tingnan muna natin itong chapter 11 verse 11 para mas ma-appreciate natin. Yesaya 11 verse 11. Ano po ba ang nakasabi diyan sa chapter 11 verse 11 para maintindihan natin kung bakit importante ang kus. Bakit may mensahe si Aba para sa kus? Chapter 11 verse 11 ng Yesaya at basahin ko po. And it shall be in that day that Yahuwah puts his hand again a second time to recover the remnants of his people who are left from Ashur, from Matsariam, from Patrus, and from Cus, from Eliam, and from Shinar, from Hamat, and from the islands of the sea. So, ano po yung sinasabi dito? In that day. And it shall be that in that day, Yahuwah puts his hand again the second time. Bakit po? To recover his remnant. So may mga remnant yung sangkatauhan ni Aba and scattered po sa iba't ibang mga lugar. At na-mention po ang
Kus. Okay? So, ibig sabihin, may mga sangkatauhan din po ni Aba Yaowa scattered or naroon sa nation ng Kus, mga kapatid. Okay? So, yan po. Kung bakit meron siyang mensahe against or oracle against Kus, kasi po, dating ang panahon na meron din pong mga remnant na magmumula doon sa lugar na iyan, mga kapatid. Okay? Then lastly, bago tayo mag-reading, Ezekiel o Yakasakal, chapter 29, verse 10. Para additional background po ito, bakit mahalaga kay Abay Owa itong bansang Kus, mga kapatid? Okay, Yakasakal 29 verse 10. Ano po ang nakasabi diyan? 29 verse 10, mga kapatid. At titingnan natin, Yakasakal 29 verse 10. Sinabi po rito, therefore, see, I am against you and against your rivers, and shall make the land of Matsariam an utter waste and a desert from Migdol to Swini as far as the border of Kus. Okay, so may gagawin si Aba, Yahuwa na, ano po, gawin niyang disyerto, ang Mm. land of Matsariam, gawin niyang utter waste and desert as his punishment. But take note, from Matsariam, aabot yan doon sa border of Hus, mga kapatid. So, that being said, talagang merong connectivity, merong activity si Abay Owa, okay, surrounding this nation Kus, mga kapatid. Not only Kus, but also surrounding nation diyan sa Kus na yan, merong kilos, may galaw si Abay Owa, mga kapatid. So that being heard, ano kaya ang lumalaro ngayon sa inyong mga isipan? Allow questions, allow thoughts about this chapter, mga kapatid, to linger in your mind as we welcome Sister Bakar Sayao or Sister Tessie to read to us the seven verses. Go ahead po, Sister. Shabbat Shalom sa lahat. Yes. A reading from Hallelujah Scriptures about Yeshayahu, chapter 18, verses 1 to 7. Woe to the land shadowed with wearing wings, which is beyond the rivers of Cush, which sends envoys by sea, even in vessels of reed on the waters, saying, Go, swift messengers, to a nation tall and smooth-skinned, to a people dreaded from their beginning onward, a nation mighty and trampling, whose land the rivers divide. All inhabitants of the world, and you that dwell on the earth, when a banner is lifted up on the mountains, look, and when a ram's horn is blown, hear. For thus Yahuwah said to me, I am still, and I watch in my dwelling place like dazzling heat in sunshine, like a cloud of dew in the heat of harvest. For before harvest, when the bud is perfect and the sour grape is ripening in the flower, then he shall cut off the twigs with pruning hooks, and shall cut down and take away the spreading branches. They are left together for the mountain birds and prey of prey, and for the beasts of the earth. And the birds of prey shall summer on them, and all the beasts of the earth winter on them. In that time a present shall be brought to Yahuwah of hosts from a people tall and smooth-skinned, and from a people awesome from their beginning onward, a nation mighty and trampling, whose land the rivers have divided, to the place of the name of Yahuwah of hosts, to Mount Zion. Yada. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah sa
Napakagandang pagkabasa ng mga seven na mga talata o mga verses, mga kapatid. So, narinig na po natin yung background. Ngayon, na basa at narinig natin yung actual na reading sa pitong mga verses, mga kapatid. So, I'll give you time muna. Kayo muna kung ano yung ano dito or saan dito yung word or verses or verse that stand out to you, mga kapatid, na nais niyo pong i-highlight o nais niyo pong ibahagi as a process sa ating discussion, mga kapatid. Okay po, ako po ay makinig sa inyo. What's going on? Anong mga word or words or verse or verses that you would like to highlight, mga kapatid? Anyone? Kung wala po, ako mauna, Brother Dan. Go ahead, Sister Bakar, Cheryl. Dito po sa verse 4, babasahin ko po, I am still, and I watch in my dwelling place, like Hmm. dazzling heat in sunshine, like a cloud of dew in the heat of harvest. Ah, sa mga pangyayari, nagmamasid lang pala si Abayawa at naghihintay sa timing niya. Kailan na Tama. niya paparusahan or ang Assyria. Opo. Kasi itong Assyria, nagte-threaten kasi siya sa mga neighboring nations niya na ika-conquer niya. Ah, as we know na itong Assyria ay greedy of power. Kaya Abayawa will prune away the Assyrians. Kagaya ng mga mababasa natin dito about pruning. When the time is exactly right, ending the terror of and greediness for power ng mga Assyrians. Nag-o-observe lang siya from his dwelling place sa Shamayam, waiting to intervene at the appropriate time. Sa verse 5, dito na ang right moment na mag-intervene si Abba Yauha sa mangyayaring kaguluhan between Assyria and Ethiopia. Hmm. Um, Yun na nga, papanalunin niya ang Ethiopia against Assyria. At ang naintindihan ko dito ay um, ang plano ng mga Assyria na sakupin ang Ethiopia at ibang bansa ay tinulad ni Yeshayahu sa isang tanim Hmm. na malapit ng mamunga. Ah, ang plano ng Assyria na gaya ng tanim na ah, malapit na sanang magtagumpay ang Assyria na sakupin ang Ethiopia. Ngunit dahil sa intervention ni Yawa, ay di na matutuloy ang pamumunga at pagka-harvest dahil ito ay ipuprune. Gaya ng tanim, ah, ang tanim na binabanggit dito ay ipuprune o pagpuputulin ang mga sanga at mga sanga at bunga na masasayang lang at matapon at kakainin lang ng mga birds at beasts. Hmm. At Opo. tulad ito ni tulad ng plano ng mga Assyrian na masasayang lang, di rin kasi di rin matutuloy ang tagumpay na sana ng mga Assyrians dahil sila rin ay mamamatay at kakainin ng mga birds and beasts. Yun ang pagkakaintindi ko dito sa mga sinasabi dito sa um, um, comparison ng tanim at ang plano ng mga Assyrians na na naputol. At
dahil na masisave ang Ethiopia or yung mga gustong i-conquer ng Assyrians sa kanilang karahasan, sila ay magpapasalamat kay Abba Yahuwah. Hmm. They will recognize Yahuwah's sovereignty and bring him esteem and honor doon sa Mount Zion. Hmm. Um, ang nakuha ko dito na sabi ni Abba Yahuwah na I am still and I watch in my dwelling place. Sa akin, sa reflection ko na sa atin din na during our troubled times, um, nakamasid lang pala rin sa atin si Abayawa sa ating mga challenges. At Yan. in His right time, mayroon siyang plano para sa atin kung ano yung purpose niya para masolve natin kung ano yung mga problema natin. Nakamasid lang si Abayawa. Ayun ang nasa isip ko, Brother Dan, about this chapter 18. Opo. Ayun Wow. po, Brother Dan. Yes. Wonderful connection doon sa nakaraang pinag-usapan natin na chapter 17 and 18 is really uh, uh, entitled Alliances po. Alliances of Israel and Damasek against the conquering Assyrian power, mga kapatid, sa panahon na yon. Okay, so ngayon, na-connect ni Sister Bakar Asayao na is now, Assyria is now focusing on conquering the land of Kus, mga kapatid. So, that's a very good, wonderful connection. And napakagandang punto yung nasabi dito sa verse 3, no? Na Abayehoa, okay, verse 4 rather, I am still and I watch in my dwelling place. So, magandang punto 'yon, no, sa pangyayari pangyayari sa world history, kumbaga pangyayari sa mga bansa, mga kapatid. Kung sino man po yung powerful na nation is domineering and conquering itong mga mahihinang mga bansa, in that context, Abba Yahuwah is still watching. Abba Yahuwah is still in control, mga kapatid. So, kanina sa ating opening, na-highlight natin kanina sa ating opening, mga kapatid, na kung ang ating puso ay talagang nakatuon, nakatutok kay Abba Yahuwah, then hindi tayo mayanig kung ano po yung mga evil report o ano yung mga hindi magandang mga pangyayari, mga kapatid. As we have read kanina sa Tahaliam 112, mga kapatid. So, now that being said, dito ngayon, uh, very much applicable sa ating journey, itong na-highlight ni Sister Bakar Asayao, sa ating journey, kung ano man po yung ating mga challenges, mga pinagdaanan ngayon, that's good news, no? Na Abba Yahuwah is looking at us. Abba Yahuwah is watching over at us at meron siyang uh, gagawin in His appointed time, mga kapatid. So, kung ano man po yon, then let's just be patient kasi meron pong natakda o nakatakdang panahon. Abaya will respond, mga kapatid. May gagawin, may kilos, may movement si Abaya. Hindi lang sa galaw o movement ng mga bansa ngayon, kundi sa ating din pong personal na buhay. So, that's wonderful point, mga kapatid. Anyone else would like to highlight or share something? Go ahead po. Meron pa bang magbahagi o mag-share, mga kapatid? Okay, para ma-make use natin ang ating time.
Let me continue po with the sharing. Then mamaya please also interrupt or please also share something. Kung Brother Dan, Opo, go ahead, sister. additional lang po sa ano dito sa about yung sa verse 7 ba, Brother Dan? Opo. Na-fulfill ba ito sa Acts 8:26 to 40 na when an Ethiopian came to Jerusalem to worship Yahuwah and become a believer? Itong pagpunta nila sa Mount Zion? Okay. So you're saying na itong Ethiopian believer na nagpa-immerse, di ba? Yes po, na Ah, ano, na yung sineran siya ni Philip, Apostle Philip, Opo. na Ah, nagpunta siya sa Ethiopia, uh, uh, naging believer siya. hmm. Kasi dito sa verse 7, 'di ba, ano, na sabi dito na and they will um, and in that time a present shall be brought to Yahuwah of hosts from a people and from a people also from their beginning on what a nation might enter to the place of name to Mount Zion. Pupunta sila doon sa ano to worship. Opo. That's a very good point, sister. And yes, prophetic kasi itong Isaiah, Yesaya, prophetic kasi ito. So, ah, oo, na-fulfill ito sa panahon ng isang Ethiopian eunuch na pumunta sa Jerusalem at nakarinig sa magandang balita shared by Philip at yun, desire siya na magpa-immerse. Okay po? So, oo, kasi kanina sa ating introduction kanina, may mga remnant talaga. May mga sangkatauhan talaga ni Abay Owa na nandoon sa lugar na yan, yung Kus. Okay, yung Ethiopia na yan. So, that has been a one fulfillment. Okay? O bahagi yan sa ano yung nasabi pa sa panahon pa ni Yeshayahu. And take note na 700 AD, 700 BC, itong panahon sa pag-declare ni Yashayahu, and then 700 years after niyan, okay, follows the New Testament, mga kapatid. So, more or less 700 to 800 years pagkatapos itong sinabi niya, then ito ay na-fulfill. So, and I believe na dahil prophetic nga ito, mga kapatid, ah hindi din alam, no? Ngayon, currently, sa modern time natin, no? Meron din pong mga sangkatauhan na pinili ni Aba o hinirang ni Aba na nagmumula sa bansang Ethiopia na yan, mga kapatid. So, uh, we never know ano yung mga kilos at galaw ni Aba Yawa doon sa mga sangkatauhan niya na nandoon, mga kapatid. So, wow, that's wonderful insight. Okay, anyone else? Okay, patuloy natin mga kapatid, no? Verses 1 to 7. This is another message uh, Abba Yahuwah is sending to the world, mga kapatid, na dapat ang mundo talaga o ang mga bansa talaga dapat mag-acknowledge. Okay? Kung isummarize natin itong verses 1 to 7. This is another message na Abba Yahuwah is sending through His prophet Yeshayahu na dapat bawat bansa o kahit ano man sila ka-powerful and strong, dapat kilalanin nila, mga kapatid. Kilalanin nila si Abba Yahuwah. Kasi nga po, Abba Yahuwah is in control. Doon sa na-highlight ni Sister Bakar Asayao kanina, na Abba Yahuwah is still watching, still looking at us, mga kapatid. So, kung ano man po yung mga pangyayari. Okay, so bago tayo magpatuloy, Brother Demetrio, meron ko pa kayong sasabihin?
Ah, sa tingin ko kasi itong Isaiah is prophetic. Opo. So, mangyari itong ah, kaguluhan nito sa Ethiopia sa panahon ng pagbalik ni Hosea. Hmm. Kasi diyan sa verse 3, kung tingnan natin diyan, mayroon isang tunog na trompeta. Oh, yes. So, sabihin na ah, hindi pa tumunog yung trompeta, hindi pa mangyayari yung karumal-dumal na mangyayari sa Ethiopia. Kasi nandoon yung mga regnan. So, sa aking pag-iisip na alisin muna ni Yahuwah yung Yahuse yung mga regnan Hmm. bago talagang matikman ng ah, malaking gulo ito sa kanila. Po. Yun lang ang tingin ko. Kasi Yes. may regnan doon eh. Opo. That's a good point no mga kapatid na na-highlight ni Brother Dimitri itong ram's horn. Okay, narinig yung horn which really speaks of dahil po prophetic nga yan, which really speaks of the coming of Yahushua. Habang nagpapaliwanag si Brother Dimitrio, may naalala ako noon no na grabing gutom, di ba? Kung naalala niyo mga kapatid, may grabing gutom na nangyayari diyan sa Ethiopia, di ba? For lack of food, lack of basic needs nila at maraming na namamatay dahil sa sobrang gutom. Okay? So kung di ako nagkamali, but it happened in the history already, mga kapatid, na merong ganon na kahirapan din po na nangyayari. But anyway, kung meron naman po silang mga kahirapan na nangyayari, hindi pa yun. Meron pang hihintayin at the coming of Yahushua, mga kapatid. So, moving on tayo dito sa verse 1 ito. Ang verse 1, kung tingnan natin itong verse 1, meron siyang sinabi, woe to the land shadowed with wearing wings, which is beyond the rivers of Cus. So, ano itong wearing? Okay, wearing wings. Okay, ano nakasabi sa ibang mga translation, mga kapatid? Wearing wings. Description ito kung ano ang kus. Anong meron doon sa kus, mga kapatid? Maraming insect. Oh, insect. Okay? Bustling insects or yung mga exotic na mga kaiba, very unusual na mga insects. Okay? Nandoon sa land of Kus, mga kapatid. So, yan po, no? Tayo, wala tayong masyadong awareness kung ano yan doon sa actual doon sa kanila. But ito yung sinabi ni Yasayaw describing kung ano po itong land of Cus. At tingnan mo yan dyan, which is beyond the rivers. Okay? So talagang yung river na pinag-usapan dyan sa ating introduction na kanina is yung Nile River, mga kapatid. So, the river usually divides the land, di ba? Yun talaga yung maghati sa land, mga kapatid. In the vast land, pwede siyang mahati dahil sa river na yan, mga kapatid. So, Nile River ang pinag-usapan diyan sa yung verse na yan. So, again, beyond the rivers of Cus, which is in the region ngayon, in sa modern ngayon nga, is yun na nga ang Ethiopia, mga kapatid. Which is, ano yan, Northeast Africa po. Itong Ethiopia na yan. Okay? So, yan ang description dyan. And verse 2. Sa verse 2, tingnan natin ang verse 2 mga kapatid, no? Uh, which sends envoys by sea, even in vessels of reed on the waters, saying, go, swift messengers to a nation, tall and smooth skinned,
to a people dreaded from their beginning onward, a nation mighty and trampling, whose land the rivers divide. So, ano po yung pinag-usapan dito sa verse 2? How do you describe this nation, mga kapatid? Paano natin ma-describe ang nation na yan? And what is this nation doing, mga kapatid? Okay? Which sends invoice by the sea. So, sino itong nagpadala ng invoice? Ito ba yung mga Syrian? Even in vessels of reed on the waters? Yes po. Okay? Syrian. Saying, go, swift messengers to a nation, tall and smooth skin to a people dreaded from the beginning and onward. So, describing kung ano yung activity na ginagawa ng mga Assyrian. Papadala sila ng mga messenger dahil lulusubin nila ang bansa na gusto nilang angkinin, mga kapatid. Okay? So, tingnan mo yan, okay? Go swift messengers to a nation tall and smooth skin. Okay? To people dreaded from their beginning onward, nation mighty and trampling, whose land the rivers divide. So, kung tingnan natin, yung Kus pala is also a mighty nation. Di ba? They are also a strong and a mighty nation, mga kapatid. Ngunit, ayun, no? They are also being attacked by Assyria, mga kapatid. Okay? So, what is happening here, mga kapatid? Even in world history, kung sino po yung bansa na malakas, sila yung nag-take advantage sa mga other na mga bansa na kung tingin nila ay kaya nilang talunin, mga kapatid, di ba? So, yan po ang realidad. When one strong nation wants to conquer another strong nation, talagang anong gagawin nila, di ba? They want to do all that they can in order to conquer, di ba, mga kapatid, a certain nation. So, dahil dyan, tingnan natin yung verse 3. Okay, may panawagan ang verse 3. Yasayao, Abba Yaowa is calling the nation through Yasayao na mangusap sa buong mundo, mga kapatid. Okay? Ano yung kanyang pangungusap sa buong mundo? Sabi niya, all inhabitants of the Arats of the world, you that dwell on the Arats, when a banner is lifted up on the mountains, look, and when a ram's horn is blown here. So, kanina sa na-highlight ni Brother Dimitrio, mga kapatid, uh, speaks about the end time when Yahushua comes again. No? Ito po yung na-emphasize ni Brother Dimitrio dito. But Abba Yahuwah, added to that, Abba Yahuwah is calling everyone, okay, to redirect their attention. Kasi yung bawat mga bansa, ang kanilang attention, nakafocus po sila na gawing malakas ang kanilang sarili. Gawing strong sila compare sa ibang mga bansa, mga kapatid. Yun ang kanilang focus. Di ba? Kung tingnan natin yung mga nangyayari, di ba, noon, mga kapatid. While it is true na ang mga Spaniards, kinangker nila ang Pilipinas, so yung ibang mga bansa rin, mga malalakas, ano rin ang kanilang mga kinangker. Halimbawa, while tayo ay na-conquer or dominated by the Spaniards, sino po ang nag-dominate doon sa Hong Kong at saka dito sa India?
Di ba? Great Britain, di ba mga kapatid? Ah, Great Britain nag-conquer sa kanila doon sa India, at sa atin dito ang mga Spaniards, di ba? Then eventually pumasok din ang US, okay, ayon sa history. And then pagkatapos anong ginawa ng Japan, di ba? Ah, Pumasok din po ang Japan, trying to also dominate and conquer the Philippines. And then sino po itong secretly tahimik lang pero meron po siyang kilos at galaw dito sa Pilipinas? Anong bansa po yun ito mga kapatid? Secret? Ano po? Anong bansa yan? Okay? Tahimik lang ang kanyang kilos pero may dominance na siya dito sa Pilipinas. Hindi niya ginamit ang power, yung mga forces, pero anong ginamit niya? Di ba? Yung, ano po, business. Anong bansa ito, mga kapatid? Who tries to dominate our country even through the use of business. China. Opo. China, Brad. Tama. China. Tama. Wala silang ginamit na political power, except siguro kung ano, baka may mga plano sila sa hinaharap, no? But they have been here dominating our country through the form of business, mga kapatid. Then, ayan, no? Yan ang mga activity going on, mga kapatid. But now, dito sa verse 3 na yan, may panawagan si Abba Yahuwah spoken through the prophet Yasayaw na kailangan yung magkaroon ng redirection ng kanilang mga atensyon, na dapat makinig sila kung ano yung kilos ni Abba Yahuwah kasi darating ang panahon na marinig nila yung ram's horn. Okay? And hearing that ram's horn is indeed prophetic, mga kapatid, na Abba Yahuwah, meron po siyang kilos, meron siyang movement, involved si Abba Yahuwah kahit nandiyan siya ay nakatingin lang, pero meron siyang mga kumbaga meron siyang mga appointed time. Okay? Look at verse 4, mga kapatid. Okay? Kung tingnan natin yung verse 4 hanggang sa verse 6 na nabasa ng kanina, I am still, sabi niya, I watch in my dwelling place like the dazzling heat and the sunshine. Okay, nabanggit na-explain na kanina ni Sister Bakar sa iyo yan. Verse 5 speaks of pruning. Verse 6, sinabi niya, and they are left together for a mountain birds of prey and for the beasts of the arats, and the birds of prey shall summer on them, and all the beasts of the arats winter on them. So, ano yung makikita natin dito sa verses 4 to 6, mga kapatid? What is Abba Yahuwah working in verses 4 to 6, mga kapatid? Kung tingnan natin yan, tama na yung mga points ni Sister Bakar Asaya o yung issue on prunings. Okay? Abba Yahuwah frustrates. Even yung Assyrian Empire sa panahon na yan, which is very powerful, mga kapatid. But Abba Yahuwah frustrates Assyrian. At ang nangyari is that eventually naging mahina rin ang Assyrian. Okay? And they're also conquered by Babylon, di ba? Kung balikan natin yung history, mga kapatid. So, i-sum up natin itong verse na ito saying na Abba Yahuwah frustrates human attempts at securing their country, securing their empire without the help, without the presence of Abba Yahuwah, mga kapatid. Kaya ni Abba na i-frustrate. Kaya ni Abba na magiging mabigo yung kanilang mga plans, mga kapatid.
to secure their country become strong and powerful. Dahil alam ni Aba na ginagawa nila lahat ito without the help, without the guidance of Aba Yahuwah, mga kapatid. He watches until the moment is right and then he acts. Maganda yung punto kanina na sa ating personal na journey, oo, may mga pinagdaanan tayo, pero si Aba nandiyan nakatingin lang at meron siyang naitakdang panahon na mag-act siya or may gagawin siya sa tamang panahon. So also with what's going on sa ating bansa, sa politics, sa mga neighboring na mga bansa na kung saan sila'y nagparamdam na sila'y powerful, mga kapatid. Alam mo, di tayo dapat matinag diyan kasi Aba Yahuwah is watching. May naitakdang panahon si Aba na meron siyang gagawin sa tamang panahon, mga kapatid. Okay? Note, ito ang katotohanan na dapat ilagay natin lagi sa ating mga isipan. Ano yung katotohanan nito? That Aba Yahuwah, okay, meron siyang kakayahan na kontrolahin, mga kapatid. Even yung human history o even yung world history, mga kapatid. May kakayahan si Aba Yahuwah na kontrolahin yan. Okay? So, in comparison, kung kaya man ni Aba kontrolahin yung buong arats, yung mga pangyayari sa mga malalakas at mga mahihinang bansa, kung kaya man niyang kontrolahin yon, mga kapatid, how much more kaya niyang kontrolahin o kaya na ang kilos niya ay makarating din po sa atin personally, mga kapatid. Okay? If he can do the vast and wide events, mga kapatid, how much more kaya niyang gawin o kontrolahin even yung ating personal na buhay, mga kapatid. So, yan po ay katotohanan na if the greater is true, how much more the lesser. So, yan po, mga kapatid. Yahuwah, batay dito sa verses 4 to 6, Yahuwah consummates history with the victory of His own reign. Okay? Kaya ni Aba Yahuwah na gusto niyang tapusin na ang ending, siya pa rin yung magiging magiging makilala sa lahat. Kayang gawin ni Aba yun, Yahuwah yun, yung ending ng history, that at the end of that history, mga kapatid, yung kanyang kalooban pa rin, yung kanyang paghari pa rin ang mag-iral. Yung kanyang paghari pa rin ang makikita sa lahat, mga kapatid. So, ganun din po sa ating buhay. Ang kanyang kilos, nais niya na at the end of the day, lilitaw pa rin na siya yung makilala at siya yung mapuri, mga kapatid. So, basahin natin itong verse 7, mga kapatid, para ma-highlight natin ito. Verse 7 sa na-highlight na rin po. In that time, a present shall be brought to Yahuwah. A present, meaning tribute, no? May mga tribute na dadalhin kay Abba Yahuwah. Verse 7 po, mga kapatid. Brought to Yahuwah of hosts from a people tall and smooth skin. See? Ano itong tall and smooth skin? Kanina sa ating na-highlight yung description, okay? Description po ng Kus, di ba? Yan po yung mga kapatid. Itong tall and smooth skin. Describe natin yung Kus kanina. Okay? Then sinabi dito, and from a people awesome from their beginning onward. A nation mighty and trampling, whose land the rivers have divided, to the place of the name of Yahuwah of hosts, to Mount Zion. So, ano po yung
pangyayari dito sa verse 7, mga kapatid. In verse 7, ito po nga po yung ating ni-highlight na certainty. There is what we call a certainty or merong mangyari na at the end, mga kapatid, at the end, ang mapuri pa rin, ang mabigyan pa rin ng pagkilala ay walang iba kundi si Abba Yahuwah, Yahuwah of hosts, mga kapatid. So, dahil dyan, yung pangyayari sa history, mag-ending pa rin na si Abba Yahuwah ang makilala at mapuri. Halimbawa, mga kapatid, meron tayong mga references dito na ma-connect natin itong chapter 18 verse 7. Okay, saan po natin ma-connect ang chapter 18 verse 7? Ma-connect po natin ito sa Revelation 21, mga kapatid. Sige po. Can somebody go to Revelation 21 verse 1? Chat lang ito. Okay. Anyone would like to read Kazon or Revelation 21 verse 1? Ma-connect po natin ito. Okay. Bago sa 21, dito na tayo sa verse 20 rather. Verse 20. Okay, chapter Revelation 20 verse 1 to 6. Ano pong nakasabi diyan, mga kapatid? Brother Dan, Opo, Kazon or Revelation 21 to 6. Go ahead po, sister. Kazon 20, verse 1. And I saw a messenger coming down from the Shamayam, having the key to the pit of the deep and a great chain in his hand. And he seized the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. And he threw him into the pit of the deep and shut him up and put a seal on him so that he should lead the nations no more astray until the 1,000 years were ended. And after that, he has to be released for a little while. Hanggang saan, Brother Dan? Verse 6. Hanggang verse 6. And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And the lives of those who had been beheaded because of the witness they bore to Yahusha and because of the word of Yahuwah, and who did not worship the beast, nor his image, and did not receive his mark upon their foreheads or upon their hands. And they lived and reigned with Mashiach for 1,000 years. And the rest of the dead did not come to high until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Baruch and Kadosh is the one having part in the first resurrection. The second death possesses no authority over these, for they shall be Kohenim of Yahuwah and of Mashiach, and shall reign with him 1,000 years. Wow. So, yan po mga kapatid ang ending. Yun po yung culmination ng world history, kumbaga. Na at the end of it, sino yung mapuri? Sino yung makilala? Okay? Abba Yahuwah pa rin. At dito, yung mga sangkatauhan ni Abba, yung kanyang mga remnant, mga kapatid, scattered in different parts of the Arats, nagkaroon po ng resurrection dito, mga kapatid. And they will reign with Yahusha 1,000 years. So, itong verse 7 na ito na sinabi tingin na in that time, okay? Itong phrase na in that time, mga kapatid, that is prophetic. Prophetic na kung saan darating pala ayon sa time frame ni Abba, okay, na ang ending ng world history, mga kapatid, is ano pa rin po? Lilitaw pa rin na ang kanyang paghari, ang kanyang kaharian, ang siyang makilala, mga kapatid. On top and overall, the most powerful nation or kingdom na nandito sa Arats, mga kapatid. Kaya yung phrase na yan, verse 7, chapter 18, in that time,
Okay? A present shall be brought to Yahuwah of hosts. Okay? From people tall and smooth-skinned. From people awesome from their beginning and onward. So, mga bansa na nanggagaling, mga tao na nanggagaling sa iba't ibang mga bansa. Okay? Let's proceed to Kazon 21 verse 1. Sige po, anyone would like to read there? Kazon or Revelation 21 verse 1. Revelation 21 verse 1, ano pong nakasabi? And I saw. Okay po. Go ahead po, Sister Sarah. How about you? Go ahead po. Okay, 21:1. And I saw a renewed Samayim and a renewed earth, for the former Shamayim and the former earth had passed away, and the sea is no more. Okay, proceed po sa 21 verse 24. And the nations of those who are saved shall walk in its light, and the sovereigns of the earth bring their steam into it. See? Nations, okay? Mm. Nations of those who are saved shall walk in its light, and the sovereigns of the Arats bring their esteem into it. So, prophetic po yung sinabi ng 18 verse 7 na in that day, people tall and smooth-skinned, people from different mighty nations and all, mga kapatid, at the end of history, kumbaga, ang lahat pa rin, ang makilala at mapuri, walang iba kundi si Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po. So, what Abba Yahuwah is saying here, na dito sa verse 7, balik tayo sa 18 verse 7 ng Yeshayahu, Abba Yahuwah is sending a signal that His purpose, okay, for the nations, mga kapatid, will triumph. Kung ano yung purpose ni Abba para sa mga bansa, para sa mga sangkatauhan na scattered sa iba't ibang mga lugar, matuloy pa rin. Maaring mangyari pa rin yung kaniyang purpose. Na kung saan yung awa, okay, yung kanan, ay ibigay niya, mga kapatid, doon sa mga sangkatauhan na nag-desire, okay, or naghanap sa kanya. So, ito po ay isang mensahe na pinapalaganap ni Abba Yahuwah yung kaniyang gustong mangyari through the prophet Yeshayahu. That nations, okay, who are trying to make them powerful without, okay, the help of Abba Yahuwah, at the end of the day, they will be what? Frustrated, mga kapatid. So, meron tayong mga other references dito na we would like to highlight para ma-connect natin, mga kapatid. Halimbawa, Tahaliam 68 verses 29 to 35. Sino pong pwede makabasa ng Tahaliam o Psalm 68, 29 to 35? And then somebody also will go to Psalm 87 verses 1 to 7. Isaiah o Yeshayahu 2 verses 2 to 4. Then Isaiah o Yeshayahu 11 verse 10. Then can somebody also go to Acts 11 verse 18? Acts 11 verse 18. And then lastly po ay Revelation chapter 7 verses 7 to 10. Itong mga references na ito, mga kapatid, tingnan natin kung ano yung connectivity dito sa verse 7 ng chapter 18 ng Yeshayahu, mga kapatid. So, sino pong unang magbasa sa Tahaliam 68, 29 to 35? Anyone?
Ako po, Brother Dan. 29 Opo. hanggang, 29 to 35 po. sige po. 68 po, ano? Opo. Okay, because of your hikal at Jerusalem, sovereigns bring presents to you. Hmm. Rebuke the wild beasts of the reeds, the herd of bulls with the calves of the peoples, each one humbling himself with pieces of silver. Scatter the peoples who delight in conflicts. Ambassadors come out of Mitzrayim. Cush stretches out her hands to Eloam. Sing to Eloam, you reigns of the earth. Praises to Yahuwah, Selah. To him who rides on the ancient highest Shamaim. See, he sends out his voice, a mighty voice, ascribes strength to Eloam. His excellence is over Israel, and his strength is in the clouds. O Elohim, awesome from your Mikdashim, the El of Israel is he who gives strength and power to his people. Baruch be Elohim. Okay po. So, tinan mo yan, no? Ah, verse 39, so nabasa na kanina, sovereigns brings presents to you. Di ba? So, yun po yung na-highlight doon sa chapter 18, verse 7. Bring presents. Okay? Nabanggit dyan sa nabasa na ni sister yung silver. Each one humbling himself with pieces of silver. See, nabanggit yan sa verse 31. Ambassadors come out of Matsariam. Kus. O, see, nandiyan na, kapatid, di ba? Kus stretch out her hands to Alua o Aluwayam. O, di ba? So, talagang kasali pala yung programa ni Aba na meron talagang mga remnant doon na they will stretch out their hands in worship kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Wow. Yada Yahuwah. So that is very much connected. What about po sa chapter 80, Talyam 87, 1 to 7? Sino pong would like to volunteer? Tahalyam 87, verses 1 to 7. Anyone? Ako, Brother Dan. Opo, go ahead po. Salamat. Sister Sarah. Talyam 87. Sorry, Asam, Pastor Sayaw. Sorry, go ahead po. Psalm 87. Saya. Talyam 87, 1 to 7. Okay, go ahead po. 87, 1 to 7. Asam, a song for the sons of Korah. His foundation is in the Kadosh mountains, and Yahushua loves, Yahuwah. Yahuwah loves the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Steam is spoken of you, O city of Aloyam, Selah. I mention Rahab and Babal to those who know me. See, O Philistine and Tor, with Cush, this and that one was born there. And of Zion it is said, each one was born in her. For the Most High himself establishes her. Yahuwah writes, in the register of the peoples, this one was born there, Selah. And the singers and the players on instruments, all my fountains are in you. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. So, again, tingnan mo yan, no? Again, nabanggit na naman po itong Kuz. Di ba? Nabasa na po, nabanggit ni Sister. Verse 4, di ba? Verse 4. See, O Peleset, and sure with Kuz. See? This and that one was born there. So, talagang merong connectivity ang Kuz. Nasali po sa plan ni Aba Yehowa ang Kuz na kumbaga meron pong lilitaw na magkilala at mag-acknowledge po ni Aba Yehowa. Moving on, tayo dito sa Yeshayahu, Isaiah chapter 2, verses 2 to 4, and then Isaiah chapter 11, verse 10. Sino pong magbasa niyan? Ko, Brother Dan. Opo, Brother Pio, go ahead po. Isaiah
2 verses 2 to 4. Apo. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of Yahuwah's house shall be established on the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. Many people shall come and say, Come, and let us go up to the mountain of Yahuwah, to the house of the Aluah of Jacob. He will teach us his ways, and we shall walk in his paths. For out, for out of Zion shall go forth the law, and the word of Yahuwah from Jerusalem. He shall judge between the nations, and rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up swords against nation, neither shall they learn war anymore. See? Darating ang panahon na Abba Yahuwah will set up his Mount Zion, di ba? Yung kanyang hayakal, di ba? Na-connected na po yun doon sa nabasa kanina. Doon sa Kazon, mga kapatid, di ba? Revelation, chapter 20 and 21, nabasa na kanina. So, kapag ito'y mangyari, so tingnan mo yan, wala nang digmaan na mangyari, di ba? Yung mga powerful nation na lagi lang nilang ginagamit ang kanilang mga sword will turn into plowshares. Yung mga nation na gamit ang kanilang mga spears, anong ginagawa na? Use into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither teach battle anymore. So, ngayon, yes, may mga digmaan, yes, may mga conflict, mga kapatid, but take note, merong naitakda si Abba Yahuwah ng lahat ng mga pangyayari na yan ay hihinto yan. Okay? Hihinto, and at the end, Abba Yahuwah pa rin yung makilala at ma-lift up sa lahat, mga kapatid. Okay, proceed tayo dito sa chapter 11 verse, ano po? Verse 10 ng Yeshayahu again. Then, can somebody go to Acts 11:18? Chapter 11 ng Yeshayahu, verse 10. Sino pong gusto magbasa? 11 verse 10. Okay po. Ako na lang, no? And in that day, there shall be a root of Yeshai, standing as a banner to the people. Unto him that Gentile shall seek, and his rest shall be esteemed. See? Mula dyan, mga Gentiles, maghanap, mga kapatid. At hahanapin siya. At yun, merong rest. Yung rest, yung kapahingahan, ay manahan sa mga tao na naghahanap sa kanya, mga kapatid. Okay, moving on sa Acts 11 verse 18, and then lastly po Revelation 7, 7 to 10. Sino magpunta nung nasamaan siya, or Acts 11 verse 18? Ano po nakasabi diyan? Acts 11 verse 18. Brother Dan, Opo, go ahead, Brother Pio. Acts 11 verse 18. When they heard these things, they became silent, and they glorified Yahuwah, saying, Then Yahuwah has also granted to the Gentiles repentance to life. See? Yung repentance, naibigay din po. Yung chance, naibigay din para sa mga Gentiles. Para makatanggap sila ng buhay na walang hanggan, mga kapatid.
So, that is an evidence na yung sinabi niya sa iyo ng mga Gentiles, lalapit o manumbalik kay Abba Yahuwah at magkilala kay Abba Yahuwah dito sa Acts 11 verse 18, na totoo po. Kanina sa na-highlight ni sister na someone from Ethiopia, okay, going to Jerusalem, met Philip at doon, okay, narinig niya ang magandang balita at nagpa-immerse siya, mga kapatid. What about ang last nating babasahin ay Revelation chapter 7 verses 7 to 10. Last na po yan. Anyone who is already there, kindly read. Ako, Brother Dan. Opo, Sister Annabel, go ahead po. Of the tribe of Simeon, 12,000 were sealed. Of the tribe of Levi, 12,000 were sealed. Of the tribe of Issachar, 12,000 were sealed. Of the tribe of Zebulun, 12,000 were sealed. Of the tribe of Joseph, 12,000 were sealed. Of the tribe of Benjamin, 12,000 were sealed. Benjamin. After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our Alua, who sits on the throne, and to the Lamb, and to the Lamb. All the angels stood around the throne, and the elders and the four living creatures, and fell onto their faces before the throne, and worship Yahuwah, saying, Wow. Amen. So, yadaya uwa po, mga kapatid. So, yung first part, nabasa dito ni Sister Annabel, yung mga 12 tribes, di ba? Kay Simeon, ilan ang nakalagay dyan? 12,000, di ba? Yeah. Kay Sibulon, okay, Levi, Sibulon, okay? Iba pang mga Benjamin, tagti 12,000, no, bawat mga tribe. But take note, yung iba, ina-highlight lang nila yung 12 tribes. Pero hindi nila hina-highlight itong mga Gentiles, di ba? Are you following, mga kapatid? Verse 9, After this, I looked and saw a great crowd, which no one was able to count. See? Hindi pala nabilang. Saan itong crowd ito, saan nanggagaling yan? See? Out of all nations. Out of all tribes. Out of all peoples and tongues. Standing before the throne. Before the Lamb. Okay, kaninong throne ang pinag-usapan nito? Abba Yahuwah. And before the Lamb. Mga kapatid, nakita ninyo? Dalawa talaga. Okay? Before the throne, referring kay Abba Yahuwah, and before the Lamb, referring kay Yahushua. Okay? Crying, okay, tinan mo yan. And palm branches in their hands. Anong naalala po ninyo when Yahushua was coming into Jerusalem? Di ba? People will where? Putting their palm branches habang nakalakad yung donkey doon sa kalsada. People were putting their palm branches. This is also what will happen, mga kapatid, pagbalik ni Yahushua. People from different nations, different tongues, people from different tribes and languages. Hawak nila sa kanilang mga kamay ang palm branches. Okay? Verse 10, and crying with a loud voice, saying, Deliverance or salvation belongs to Yahuwah, who sits on the throne, and to the Lamb. So mga kapatid, ano nakita ninyo? Abba Yahuwah is different. Yahushua is also different. Kasi ang ginamit dyan, no? An.
Kita niyo mga kapatid? Belongs to Yahuwah who sits on the throne and to the Lamb. So dalawa talaga. Meron tayong kapatid na nagtanong sa akin, Brad, totoo ba na ang nasa Revelation, Aba Yahuwah lang talaga ang nakasabi dyan? Sabi ko, hindi po totoo, sister. Kasi ang nakasulat din po is Yahusha. Sabi niya, ganun ba? Akala ko si Aba Yahuwah lang nasa Revelation. Hindi po. Aba Yahuwah and Yahusha. Malinaw po dyan, mga kapatid, di ba? Ah, before the throne, okay, and the Lamb. Okay, verse 11, and all the messengers stood around the throne, and the elders and the four living creatures fell on their faces before the throne and worship Abba Yahuwah, mga kapatid. So, that being said, what is Abba Yahuwah saying to the nations of the world? Okay, ano kaya? Ano kaya yung pangungusap ni Abba dito sa pitong mga verses? What is Abba Yahuwah saying to the nations of the world? Mga kapatid, with the situation na namatay si Pope Francis, mga kapatid. Ngayon, nasa transition sila. Sino ang papalit kang Pope Francis? Naging bahagi itong cardinal na Pilipino. Sino po ito? Si Tagle. Ugly. Cardinal Tagle. Wala kayo sila. Okay. Nagiging ah, controversial kasi maraming ayaw sa kanya na siya ang magiging next na Pope. Okay, so now what I'm saying is, what is Abba Yahuwah saying not only to the nations, the powerful nations in the Arats in the world today? Next is, what is Abba Yahuwah saying to the religious section? To the religious sector? Abba Yahuwah, meron pa ba din po siyang power and control kahit na sa mga religion na hindi nagkilala sa kanya? What about to the politicians? Kung meron mang politician nakikinig sa Republic, halimbawa, what is Abba Yahuwah talking to the politicians? Communities. May mga communities, may mga organizations, may mga grupo, mga kapatid. What is Abba Yahuwah talking to them? Batay dito sa tahaliang, itong Yeshayahu chapter 18 verses 1 to 7. Then lastly, para sa mga individual person na may mga pinagdaanan, balikan natin yung term kanina na may mga pinagdaanan tayong lahat bilang mga Yahuwah believer. What is Abba Yahuwah saying to Power all? and yeah. So any reaction po, any thing that you wanna highlight bago tayo magtapos? Time for sharing po. Anyone would like to share? Kindly unmute and then say or share something, mga kapatid. Rather than, Opo, Sister Annabelle, go ahead po. it says, the power and might all belongs to Jehovah. Nakaan. Opo. Yun lang, Brother Dan. Yes, totoo yan, no? Brother Dan. Opo, Brother Pio, go ahead po. Siguro matanong lang kung dito sa nabasa natin na salvation belongs to Yahuwah who sits on the throne and to the Lamb. Opo. Kasi mayroon tayong mga kapatiran na Yahuwah, Yahushua na ang kanilang ilang pagtuo, ilang understanding is Yahuwah and Yahushua is one. So ano bang epekto? Ano bang talagang kung ganon ang
kanilang paniniwala, ano ba ang epekto dito Salvation. sa buhay nila or sa buhay natin kung ito ang paniwalaan natin kung ito ang paniwalaan natin na si Yahushua is Yahuwah or vice versa. Okay po. Ah, talagang hindi madaling sagutin yon, Brother Pio. Kasi ah, kung sasagutin natin yon o sasagutin natin dito ngayon, para bang ang lalabas na para bang tayo na ang magiging judge. Okay po? Ah, so, leave it to Abba. Okay? Kung ano yung kanyang, ano po ang kanyang pasya, kumbaga. Okay? Leave it to Abba Yahuwah kung ano yung kanyang pasya through Yahushua, mga kapatid. But ito lang po, i-highlight ko lang, Brother Pio, ito. Kasi nga, very common idea ngayon, mga kapatid. Kayong mga manonood sa Republish. Very common idea po na pinapaniwalaan ng ating mga kasamahan na Yahushua is Abba Yahuwah made manifest in the flesh. Yun po. So, pero sa ating na-highlight dito ngayon, iba talaga si Abba Yahuwah. At iba rin si Yahushua. At kinikilala na Abba Yahuwah is sitting on the throne, mga kapatid. At kinikilala din po si Yahushua nasa kanyang tabi. At meron pa tayong mga references, Tahaliam 110, na kung saan Abba Yahuwah said, sit at my right hand. So, sino ang tinutukoy ni Abba Yahuwah dyan? Walang iba kundi si Yahushua. Abba Yahuwah said, sit at my right hand. Okay? So, kung si Yahushua ay si Yahuwah, paano natin ma-reconcile yun? Diba? Na sabi ni Abba Yahuwah, sit at my right hand. Okay? Psalm Tahaliam 110. Okay, Yahuwah said to Adon, sit at my right hand. So, ang tinutukoy dyan is Yahushua. Until I make your enemies a footstool for your feet. Talagang hindi pwedeng yan ay nag-refer kay Daud o David. But talagang it refers to Yahushua. Kasi sinabi niya, no, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. So, walang ibang tinutukoy dyan. Yahushua talaga. Hanggang sa yung inyong mga kaaway ay ilalagay ko na under sa inyong control, mga kapatid. So, ang challenge lang dito, Brother Pio, kung may mga manunood o makikinig sa Republish na ganun pa rin ang kanilang paniniwala, we give them respect po. But dito sa ating na-highlight, malinaw na magkaiba talaga, mga kapatid. There is a distinction between Abba Yahuwah and Yahushua. Brother Demetrio, parang meron kayong i-share. Go ahead po. Para sa akin, hindi naman mahirap yan na yun ang kanilang pananiwala. At hindi natin sila pwedeng husgahan. Apo. Sila ay mali. Kung hindi, abangan natin sa pagbalik ni Yahuwah. Akan. Kasi excited ako dyan eh. Kung saan talaga yung tama. So, naniwala man sila kay Yahuwah, Yahushua. Yun lang kaibahan sa atin, iba-iba.
Pero sa kanila, isa lang. Pero kunti lang. Pero para sa akin, yung tamang makasabi dyan sa totoo na pwede pwede yung paniniwala nila at pwede yung paniniwala natin, ay siya walang talaga. At abangan natin kasi maharap man natin sa huling araw yan. Kilala man natin. Kilalali na natin ngayon kung sino yon kasi i-appreciate natin yung kanilang paniniwala sa huling araw. Kasi mahirap yung magusga tayo hindi tayo pwede dyan. Salamat po sa additional excitement. Additional excitement na ating hihintayin, mga kapatid. So, yes po. Sister Cheryl, meron po ba kayong nais na sabihin? Kayanin ba ng wifi mo dyan ngayon? O Sister Azara, Sister Lilita, do you have something to share? Brother Dan, Opo, go ahead. ang nakita ko lang po is sa ano ito chapter 18 verse 3. I think it has a great connection with the feast of the appointed times, like the feast of the trumpet. Opo, o tama. It's prophetic, di po ba? Dahil pag sinabi yung banner, like, a banner is lifted to announce the downfall of Babylon, or the downfall of our enemies. So, parang, it's like, pag sabi mo kasing banner, parang it's a symbol na mag-gather po tayo dito. The Yehovah believers and the remnants and the Israelites, parang ganun po. And then, it's a sign of like, yung banner niyan is a symbol na andito tayo, you belong to this place. And it is finished. Yung mga, ano ba, yung mga difficulties in life, Mga yung mga, kaguluhan. yung mga kaguluhan. We are free of bondage, parang ganon. Dito na tayo. And then after that this is the sound of the horn, di ba, Brother Dan? Like, Yahushua is coming. So, get together because Yahushua is coming, and that is the Feast of the Trumpet, because the following feast is the Feast of Atonement. Correct. Di ba pag ready na tayo sa ating puso na andito na si Yahushua, and then ni-ready na niya ang kanyang nation, then start na tayo mag-prepare for the Sukkot. So that means ang atonement, prepare na tayo, mahingi na ng tawad because Yahushua is coming, and prepare for the Sukkot, and then for the new Jerusalem na ang patutunguhan. And I think it's prophetic, and we will look forward to this po. Yan lang po, Brother Dan. Wonderful connection, mga kapatid, dito sa Fiest, okay? Na connect ni Sister Ilieta ang verse 3 doon sa Fiest, which is na highlight ni Brother Demetrio kanina. Fiest, opo. Fifth Fiest na po ito. Itong ram's horn. Tutunog na yung ram's horn or the Feast of the Trumpet, mga kapatid, which really is significantly prophetically referring to the coming of Yahushua. Tama po, pang-anim po na feast ay itong Feast of Atonement, which is 10 araw po after the blowing of the shofar, after the trumpet, 10 araw po yun. Okay? Follows the atonement, Feast of the Atonement. At doon dito po sa Feast of the Atonement, follows po the waiting of the official declaration kung sino yung magiging papunta sa mga tupa or sino yung mapunta doon sa kambing, mga kapatid. Okay? So there is now the final declaration of sino yung na-atone, sino yung na-forgiven, sino yung na-redeem, mga kapatid, sa panahon na yan. Then after the Feast of the Atonement, which is the 6th feast, follows the 7th feast, which is the Sukkot, mga kapatid. Na kung saan, Sukkot, which is significantly, mga kapatid, tayo ay manahan kasama ang presensya ni Aba Yahuwah, mga kapatid. Okay? And siyempre, sa panahon na yan, mangyayari din po yung wedding. Okay? Wedding of the Lamb. Then, siyempre, mangyayari din yung 1,000 years, mga kapatid. Within that period, mga kapatid, of that feast na ating sineselebrate lagi. So, wonderful connection doon sa verse 3 na yan.
and yet connected to the feast. Trumpet, atonement, and Sukkot. Wow, wonderful. And that's really something na maging excited tayo mga kapatid, no? Kasi hintayin natin yun. Abangan natin yun, anong nangyayari sa panahon na yan, mga kapatid. So, that being said, ang mahalaga ngayon na ating gagawin is naging bahagi tayo dito sa pag-celebrate, pag-observe ng mga feast na yan. Yun ang pinakamahalaga ngayon na ating gagawin, mga kapatid. So, let's be faithful dito sa ating araw-araw na, sa ating weekly na Shabbat, at yung ating coming feast, mga kapatid, dapat maging faithful tayo dito. Kasi malaking significance po yan para sa ating future na rin po, mga kapatid. So, Brother Pio, no, ang haba ng explanation, no, sa isang tanong mo lang kanina. Okay po, Yadayawa. Anyone else? Meron pang idagdag na mga realization or mga katuruan o insights? Go ahead po. Okay, may tahimik. Sinong gusto magsalita? Go ahead po. Brother Dan, Oh yes, Sister Annabelle, go ahead po. may tanong lang, brother. Tungkol sa, Brad, yun bang teaching sa aming church na they use the technical term rapture. Yun bang magpakita si Yahushua sa clouds? Tapos yung mga sabi nila yung mga anak ni Yahuwah na namatay is mabuhay. Tapos yung mga buhay automatic na mag-change ang body. Ang pangaral na sa amin, Brad, is sasama ang mga anak ni Yahuwah na namatay, na nabuhay. Yun sila yung mag-una doon sa mag-meet ni Yahushua doon sa clouds, Brad. Yun ang pangaral na tinuturo sa amin. Opo. Totoo ba yan, Brad? Okay. Or dito lang talaga, walang pupunta sa clouds na mga tao? Okay. Kung tingnan natin yung mga writings ni Paul, oo, nandoon yan. Meet on the clouds, di ba? Yeah. Pero kung tingnan natin ang Matatiyao, chapter 24, ano po ang nakasabi sa Matatiyao 24? Okay, sandali lang, no? Tingnan natin yung Matatiyao 24. Sa Matatiyao 24, okay, Matatiyao 24 po, verse 31. And he shall send his messengers with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his chosen ones from the four winds, from one end of the other. Okay? So, ang sinabi dito is mag-gather, no? Okay, verse 30 pala. And when the sign of the bond of Adam shall appear in the Shamayam, okay, nandiyan po. Verse 30 po, 24:30. And then all the tribes of the Arats shall mourn, and they shall see the band of Adam coming on the clouds of the Shamayam with a power and with much esteem. Ang na-highlight po dito ni Matatiyao is Yahushua, the band of Adam, coming from where? From the clouds. Coming on the clouds of the Shamayam with power and much esteem. So, bababa. Okay? Mula sa Shamayam, nandiyan sa clouds, makikita siya. Verse 31,
And he shall send his messengers with a great sound of trumpet, and they shall gather together his chosen ones from the four winds, from one end to the other. Hindi po nabanggit dito na dadalhin doon sa clouds. Yahushua mag-appear sa clouds, pagkatapos ipadala niya ang kaniyang mga messengers na i-gather from the four winds yung lahat ng mga mananampalataya. Yun po ang nakasabi diyan, word for word. So, Walang cloud. walang sinabi diyan na dadalhin doon sa clouds. Okay? Bakit po? Saan ba talaga dadalhin yan? Okay? Dito tayo sa chapter 24 verse 3. Okay? 24 verse 3. And as he sat on the Mount of Olives, the Talmidim came to him separately, saying, Say to us, when shall this be? And what is the sign of your coming? And at the end of the age. So take note mga kapatid, pumunta sila doon sa Mount of Olives. When Yahushua was talking about his second coming, Yahushua brought his disciples in Mount of Olives. At nagsabi ang kanyang mga disciples, paano namin malaman na ikaw ay darating? Ano yung mga signs? So, mga kapatid, ang ating pag-unawa is ito. Kapag babalik si Yahushua, nasa cloud siya mga kapatid, i-gather yung kaniyang mga sangkatauhan, saan sila pupunta? O saan niya dadalhin? So in that context of Matthew 24, na nangusap siya sa kaniyang mga sa kaniyang mga alagad doon sa Mount of Olives, mga kapatid. Meron siyang connection na pagbalik ni Yahushua, saan niya dadalhin ang kaniyang mga sangkatauhan? Saan mag-gather ang kaniyang sangkatauhan? Ang ating sagot mga kapatid ay sa Mount of Olives. Saan po yun natin mababasa? Puntahan niyo po, Zechariah chapter 14. Meron na tayong mga previous na mga discussion nito, no? Zechariah chapter 14 verse 2. I shall gather all the Gentiles to battle against Jerusalem, and the city shall be taken, the houses plundered, on the women ravished. Half of the city shall go into exile, but the remnant of the people shall not be cut off from that city. Diba? Pagdating ni Yahushua, bago siya darating, nagkakaroon po ng kaguluhan doon sa kaniyang siyudad. Merong bloody na mangyari, mga kapatid. But yung remnant, hindi sila mayanig. Verse 3, And Yahuwah shall go forth, and he shall fight against those Gentiles as he fights in that day of the battle. Verse 4, And in that day his feet shall stand upon Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and Mount of Olives shall be split in two from east to west. Every great valley and half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. And you shall flee to the valley of mountain, for the valley of the mountains reaches to Atsai, and you shall flee from there. Okay? So, ano po yung mangyayari, mga kapatid? When this battle will culminate, okay, Abba Yahuwah will stand, okay, in Mount of Olives, mga kapatid. His feet shall stand upon Mount of Olives,
which faces Jerusalem on the east, and Mount of Olives shall be split in two from east to west. Okay? So, yan po ang ating abangan na Aba Yahuwah, through Yahusha, dadalhin niya, mga kapatid. Sa panahon na yan, dadalhin niya doon sa Mount of Olives. So, ah ito'y katuruan na hindi iniisip o tinatanggap ng mga karamihan. Kasi nga, what is common is, pagbalik ni Yahushua, nandoon siya sa cloud, anong mangyari? Iniintindi ng lahat. Na yung rapture na yan, iniintindi ng lahat na ma-rapture tayo. Or parang ma-vacuum tayo na mula sa arats o earths, papunta tayo doon sa clouds. And then in understanding na pupunta na doon sa langit, mga kapatid. So, yun po ang common understanding. Hindi po tayo niya dadalhin sa langit, mga kapatid. Doon sa Mount Olive, maaring doon magtipon, and then, diyan mangyari yung, shall we say, uh, Feast of Atonement. Okay? Hindi natin alam, we cannot explain how it will come into a reality. But yun po ang clue na ating makikita, mga kapatid. So, kasi kung tingnan natin yan, mag-reign man muna si Yahushua 1,000 years, mga kapatid. Bago bababa yung, bagong Siamayam at bagong Arats. Jerusalem. Oo, Jerusalem. Mag-reign muna si Yahushua ng 1,000 years. Pagkatapos ng 1,000 years, yun, i-let go si Satan, then fire will come down from Shamayam at i-consume si Satan, itapon na siya doon eternally sa hell, mga kapatid. Then saka pa, ibababa yung bagong Shamayam at bagong Rats, mga kapatid. So, yun po ang ating understanding. So, mahirap ito tanggapin ng karamihan kasi ang naintindihan nga is pagbalik ni Yahushua, may rapture na mangyari, then doon sa clouds, at doon na dadalhin sa Siamayam kung saan banda yun doon. But wala tayong support mula sa Torah, mga kapatid. Wala tayong support dyan mula sa Torah. Nandyan ka pa, Sister Annabel? Yes, Brother Dan. So, yan po. Itong rapture na teaching is wala tayong solid basis kahit mula sa Torah, mga kapatid. But sa Christianity, yes, maraming naniniwala dyan, mga kapatid. Okay po. Brother Demetrio, go ahead. Mayroon kayong nadag. Go ahead po. Para sa atin, mahalaga yung teaching ni Yahushua Opo. kaysa kay Pablo. Kasi si Yahushua talaga una nagsalita. Wala pa si Pablo doon. So, parang iniba talaga nila ang teaching ni Yahushua. Yeah. So, dinagdagan. So, buti na lang, hindi pa tayo huli. At katulad natin doon, at tayo lahat ay dadaan talaga doon sa teaching na yan. So, pero pasalamat tayo kay Aba Yahuwah na talagang tinuruan tayo ng tama. Yeah. Ng pag-unawa. At para sa akin, ay yung teaching na yan ay hindi ko na iniisip. Kasi hindi ko na naman isasabi sa mga tauhan na ganito ang mangyari. Yung hinawakan ko na teaching yung kay Yahushua talaga. Na talagang hindi tayo papunta sa langit. Dito lang tayo sa lupa. At ang bagong Jerusalem, bago ang mangyari yung
judgment, yun ang Jerusalem ay bababa gayon sa langit. So, kasi hindi naman tayo taga-langit. Pati yung mga angel, hindi naman sila nakakyat doon sa kay Yahuwah. Kung nakakyat sila sa pangalawang langit lang, doon lang sila. Pero tayo, tagalupa talaga. Ano kasi yun, brother? Big issue kasi yan kasi yan ang tinatawag na blessed hope sa Christianity. So yan. Bigyan natin po, Pero, sandali lang, bigyan natin ng strong reference po. Yaokanan chapter 3 verse 13. John 3:13, no one has gone up into Shamayam except he who came down from Shamayam, the ban of Adam. So kayong mga manonood sa Republish, mula ito sa bibig ni Yahushua, walang nakapunta sa Shamayam. Except yung bumaba mula sa Shamayam. Na ang ibig sabihin si Yahushua. So pag-isipan mo, saan pala pumunta yung kaluluwa nila ni Abraham, nila ni Noah, yung mga iba pang mga scriptural characters. Okay? Hindi sila pumunta doon sa Siamayam. Kasi sabi ni Yahushua, wala pang nakapunta doon. So, ibig sabihin, kung yung mga nauna sa atin hindi nakapunta roon, bakit tayo lang magpunta roon? Di ba? Very ano po, di ba? Very malaking problema po. Kung hindi man nakapunta yung mga naunang namatay sa atin, bakit tayo lang pupunta doon? So, talagang malaking problema, mga kapatid. Totoo yung sinabi niya o siya, walang nakapunta roon. Isa lang ang nakapunta, itong nanggaling doon na kung saan siya o siya nga ang tinutukoy dito. So, kasi nga, we are made to believe, kasi yun po yung tinuro sa atin, di ba, noon, mga kapatid. So tama, Sister Annabelle, we are on a transition to learn and relearn and unlearn. Yeah, big deception. Oh. So, yada yawa, mga kapatid. Anyone else from Sister Cheryl, Sister Aliana, if you wanna share something? Brother Geoffrey, if you wanna share something po. Brother Dan, Oh yes, Sister Azra. clarification lang po, kasi, isabi ko na po sa isa kong friend na wala nakapuntang langit. So, because of after 1,000 years, and si Yahush po ang mag-reign, di ba na-bind po si Satan. Apa? Di ba pag-release niya, kasi sabi niya, di ba pag-release, ma-deceive na naman tayo. That means, sinabi niyo kanina, after he will be released, diretso na ho siya sa fire para mamatay, para mawala na po. Yun po ang ibig sabihin noon. Hindi siya gagawa ng deception sa mga tao. Okay, that's a very good question. Binilanggo siya for 1,000 years. Opo. Okay, pagkatapos, lilipunin ni Satan yung kanyang mga tao. Meaning gather. He will only gather. His people po. Opo. He will gather his people. Okay? Pagkatapos, nung sila'y magpunta na sa isang lugar, okay, in other words, when Satan is released, tatawagin niya yung kanyang mga tao niya. They will stay in one place. Okay? Ibig sabihin, ma-separate na. Yung kanyang mga tao, ma-separate na. And they will be in one place. Okay? Then pagkatapos niyan, fire will be sent from Shamayam. Sige po, magandang basahin natin para hindi tayo magkamali, no? Sige, let's go to chapter 19 ng Kazon. Okay. Let me search it. Dito po sa Kazon 19, chapter 19 ng Revelation. Okay. Tama ba? Okay, and saan ito banda? Revelation chapter 19 o chapter 20 ba?
Okay. Chapter 20 pala, mga kapatid, no? Chapter 20, verse 7, and the 1,000 years have ended. Okay po? Chapter 20 po, mga kapatid, verse 7 Okay. ng Revelation, and 1,000 years have ended. Satan shall be released from his prison. Verse 8, and he shall go out to lead the nations astray, which are in the four corners of the Arats, Gog and Magog, together them together for battle, whose number is at the sand of the sea. And they shall come up over the breadth of the Arats, and surrounded the camp of the Kodasham and the beloved city, and fire come down from Alua or Aluayam out of the Shamayam and consume them. And the devil led them astray, was thrown into the lake of fire, sulfur, where the beast and the false prophets, they shall be tortured day and night forever and ever. So, yung tanong mo, sister, is, magkakaroon naman po ng chance si Satan ay mag-tempt sa atin? Yun ba yung tanong mo? Tanong ng Opo, Brother Dan. Di ba, Brother Dan, yung mga pinili din nasa 1,000 years with Yahushua. Hindi na ho sila yun ma-deceive, yung sila? O sino hindi ho ba? na. Hindi na, sister. Hindi na Hindi sila na? ma-deceive. Okay po. Hindi na sila ma-deceive kasi nasa isang lugar na sila eh. Nasa Jerusalem sila. Okay. At tingnan natin dito, tama, nasa Jerusalem na sila maghari si Yahushua. Kasi ang mangyari, kapag ma-release na si Satan, i-gather niya. Meron pa siyang sangkatauhan, i-gather niya from the different corners of the Arats. Yun ang nakasabi dyan eh. From the different corners. I-gather niya yung kanyang sangkatauhan. Okay? And they come up over the breadth of this of the Arats and surrounded the camp of the Kodasham and the Okay. beloved city. So, ibig sabihin, yung kaniyang mga sangkatauhan, nasa labas na sila. Nasa Okay. labas sila ng Jerusalem. Yung sangkatauhan ni Abba Yehowa ay naghari kasama ni Yahushua 1,000 years. They are protected doon sa banal na siyudad na iyon. Okay? But Satan outside will come against. Okay? Kasi ang gusto niyang gawin is makipag-away siya, makipaglaban siya muli. But wala siyang magawa kasi nung nalipo na niya, yung nag-gather niya lahat ng kanyang mga tao niya outside the camp, yun na rin po, outside the city, kung saan si Yahushua at ang sangkatawan nandoon, doon na yung time na yung fire ipadala ni Abba mula sa Shamayam and will consume Satan and the rest will be thrown into the lake of fire. So, pagkatapos nito, what will happen next, yun na nga yung sinabi ni Brother Dimitrio kanina, yung white throne judgment. All will appear before the white throne judgment. Except kay Satan, no? Kasi di naman siya mag-appear doon sa white throne judgment. Okay po? So, did it answer the question? Yeah, Brother. So we look forward to the new earth, new Jerusalem, the reign of Yahushua, no, Brother. Yes. Kasi pag nakapasok na tayo doon, ma-feel na natin ang, thank you dahil, tuloy-tuloy na yan, ibig sabihin noon. Opo, hindi na tayo na-tempt. Wala na, kasi Satan na bilanggo nga eh. Opo. And then 1,000 years, so kaya free tayo. Walang mag-tempt sa atin. At the presence of Yahushua is also there. And then pagkatapos niyan, yun ang next na event. Eternal life. Opo, next na event na yun. And then after that,
all will appear before the white throne judgment. And nakasabi dito na whose name is not written, di ba? Sa verse 20, verse 15, whose name anyone was not found written in the book of Kaya, he was thrown into the lake of fire. So, dito na, kung sino yung pangalan hindi nakasulat sa libro, itatapon sila doon sa Shamayam, doon sa rather sa fire. But yung pangalan kung saan nakasulat, then yun, manahan sila forever. Yung eternal life na sinasabi dito, forever manahan sila kasama si Abba Yehowa sa chapter 21 ng Revelation. So, ang white throne judgment is the finale, kumbaga, no, Brother Dan? Tama. Yung white throne judgment, si Satan nandoon na sa fire, okay? Then pagkatapos niyan is following right away is the white throne judgment. Kumbaga official Yes. declaration. Official and final declaration. Official and final report. Opo. So I'm yung clear. I'm cleared po, Brother Dan. Hindi ko masagot Yada, po sa mga friends ko na nasabihan ko. yada yawa. So mga kapatid na manonood sa Republish, mahalaga basahin natin ito no, Revelation 19, 20, 21 para po yun ang mga sequence of events na mangyari, maintindihan natin. And ma-anticipate natin no, na ito yung possible na mangyayari as we are waiting for the coming of Yahushua. Brother Geoffrey and Sister Cheryl, you wanna say something? Sister Aliana, if you have. Ah, Opo, ay, sa akin din po yung sa pagkakaintindi ko. So, during the first resurrection, which is yung pagbaba yung second coming ni Yahusha, no? opo. So, yun yung parang tinatawag nila na rapture. Actually, di naman rapture, it is the first resurrection. So, dapat masama tayo ron. Opo. Otherwise, yung second resurrection, yun yung mga gigising doon is i-judge. No? Tama po ano? Okay. Na may first resurrection and then may second resurrection. So dapat tayo yung mga natulog, magising tayo during yung first resurrection. Otherwise, so hindi ka kasama dun sa 1,000 reign ni Yahushua. Oh, siya. Okay po. Yes, kanina nabasa natin yung first resurrection and second resurrection, di ba? Pero yun po, Brad, ay nasa chapter 7 kung saan natin yung nabasa kanina. Opo, chapter 7, di ba? Nasa chapter 7 pa po yun ang nabanggit dito na resurrection. At ang pinag-usapan natin dito ay nasa chapter 19 na po. Opo, so hindi ko I'm not ready to explain kung ano yung kaibahan ng first resurrection kasi chapter 7 eh. At anong kaibahan doon sa second resurrection? So, nice kong pag-aralan natin yan kasi if I will make a comment dito, baka magkamali tayo. But we are talking of yung chapter 19 ng Revelation. So, which is layo pa po ng maraming mga pangyayari. So, Okay. 7 pa yun. Opo. Okay, Yes. copy po. Abangan natin kung ano yung possible na study natin. Ano ba yung first resurrection? Ano ba yung pangalawang resurrection? So we will look into that someday. Opo. Okay. Alright. Good question. Okay, salamat. Yadaya Uwa. Meron pa ba magdagdag? Sister Aliana, Sister Cheryl, if you have something. Brother Dan, Brother Pio. Okay po. So, let's make a closure na po kung okay lang sa inyo lang. Oh yes, Sister Cheryl, you wanna say something? Shalom. Yes po, shalom, sister. Thank you po, Brother Dan. Yes po, go ahead. Thank you po sa teaching today. I have picked a lot learning.
Yada Yahuwah. Okay. May take po for uh, for the reading today, the Torah reading today, yung kanina na sa chapter 7, 8, that Yahuwah is still and still looking. So, isa lang patunay yon na we cannot hide anything from Yahuwah. Akan, opo. At the suffering that we are into this life now, it will be accounted, everything. Tama. At po ng incoming the next day or kung meron pa tayong mga chances, everything po is a challenge, a learning. We have to take it a challenge, a learning, a lesson, whatever it is. Kasi si Yahuwah lang talaga ang nakakaalam. So, and every questions that we have in mind, if we keep searching, if we keep reading, we will find the answer. Tama po. Dahil si Yahuwah lamang ang makakasagot. And yes po, hindi po, and because we are not judged. Opo. And we are to judge. Kaya, tama po si Brother Dimitri, we have to stick on what we have learning. At sa ngayon, it is right naman po na malaman po natin kasi when we face the questions, we know how to answer. Tama. Kaya maganda din po yung magtatanong tayo. Correct. Tama. And rin po yung Shabbat Shalom, Yahuwah, Yahuwah Barak. Yada Yahuwah. Mga kapatid, na-highlight ni Sister Cheryl yung chapter 18 verse 4, no? I am still and I watch in my dwelling place. So, what a comfort to all of us. Ano yung ating mga pinagdaanan, and let's not stop asking question. Yun ang encouragement ni Sister Cheryl. Keep asking question at seek answer also from Abba Yahuwah. All esteem po and praises kay Abba Yahuwah. Brother Dimitri, you have to say something pa o wala na? Okay po, mga kapatid, bilang pagtapos, nais ko pong i-highlight na kayong mga manunood sa Republish, di natin inasahan, no, na ganito ka malaman ang Yeshayahu chapter 18 verses 1 to 7, mga kapatid. Ito po ay resulta bilang ating pagkilala sa kanyang pangalan. Kasi kung nakilala po natin ang kanyang pangalan, siya po ang maging gabay natin. Siya po ang maging tulay na kung saan ang kanyang gustong mga katotohanan ay ating ma-discover, mga kapatid. Ito naman po ang apat na mga titik sa pangalan ni Yahuwah, mga kapatid. 4 letters, Yaha, U, Ha, mga kapatid. Kung ating babasahin po, Yahuwah. Yahuwah po, kanyang pangalan. At ang pangalan po ni Yahusha, first 3 letters, Yaha, U, then Shan, Ayan, mga kapatid. So, ang ating babasahin po, yan po ay Yahusha. Yahusha po, ang totoo nating Bisaya na kung saan ating kinikilala at tinatawag lagi. Mga kapatid, kung ano yung mga pangungusap ni Abayawa, kayong mga manunood sa Republish, nawa ang inyong mga isip, puso at isipan laging bukas na tatanggap kung ano po yung kanyang mensahe. All esteem po and praises kay Aba Yahuwah. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. Yahuwah. Yahuwah.